Bagong school year pero lumang mga problema. Nako, yan daw po ang bungad ngayon sa bagong Nayon Elementary School. Kulang po kasi ang mga teachers at classrooms. Paano kaya ang remedyo nila dito? Mama Chiki, good morning po. Happy Monday, Mama Chicks. Kamusta ang first day? Hi dyan. Good morning! Yes! Nako, Mami Dims, eto, back to school, bagong Nayon Elementary School. Talagang back to school pati ako dito dahil madalas ako bumisita. At sa lahat ng sinabi mo, hindi mo halata dahil tinan mo napakatahimik nila, well-behaved, kasama ni Sir John. Sir, good morning! Good morning, kids! Good morning! Wow! O, di ba? Magagalang. Teka, iiwan ko sila kasi talagang simula na ang kanilang klase kanina umaga. Naabutan ko yung kanilang assembly ngayong umaga. So, ready. Nakikita nyo naman, fresh na fresh ang kanilang mga uniform. Fresh na fresh ang kanilang mga school supplies at ready sila ngayong umaga. Yung sinasabi mo nga nakakulangan, hindi po ito iba naman sa mga nangyayari in the past. Talagang ginagawa na lang nila is nagdo-double shift na lang sila para magawa ng paraan at hindi maging siksikan dito. Dahil sa ngayon, nasa 242 ang teachers dito sa bagong Nayon Elementary School for a total of 8,553 students, which is a little more. Medyo tumaas ang ating enrollment ngayong taon na to. Kasama natin siyempre ang kanilang principal, Doc Ferdy Milian. Doc Ferdy, good morning kapatid, dito po tayo. Ayun. Kamusta ang first day of school so far? Yes, magandang umaga po sa Good Morning Kapatid. Ayan. Okay naman po, Ma'am Chiki. Anong sabi ng mga bata? Mainit? Ano ba ang kanilang iniinda ngayong nagsimula na tayo? Nagsimula na rin ang tag-ulan at napakainit ng panahon. Ay, sabi po nung iba, mainit pa rin po ang panahon. Pero okay naman po, medyo exciting sila sa pagpasok po. Ano po ang inyong, ayoko simulan dun sa mga problema, pero what do you look forward to itong school year na to? Ano po ang mga bago at ano po ang magandang balita para sa mga nanay? Ay siguro po, ang magandang balita po sa mga nanay ay ito pong mga reforms na nagaganap sa ating kagawaran ng edukasyon. Maganda po ito para sa ating lahat sapagkat inalign po ang ating mga kompetensiya ayon po sa pangangailangan ng mga bata at batay na rin po sa mga learning losses na ganap ng mga nakaraan. Gusto nyo ba yung trimester? Mas gusto nyo ba yung kesa sa quarterly? O, sabi ko nga po lagi, the key to happiness is adjustments. Yung flexibility po. Okay naman po siya sapagkat naka-align po ang mga kompetensiya po sa bawat blocks na ayon sa reforms na pagbabago sa polisiya. Gusto ko yung sinabi ninyo, talagang yung pag-a-adjust, yung pagiging mas magaling yun na nga, parang kung nandyan ang problema, kailangan na alamin nyo anong gawin, maparaan, di ba? Yes, at maging flexible, yan ay magandang lesson din na matututunan, pati ng mga bata. Ang mga teacher, paano po sila nagpa-prepare for this new trimester? Kami po ay nagkaroon ng orientation ng kagawaran ng edukasyon po ay ginagawa po at ginagampanan po ang lahat sa pamamahala po ng ating kagalang-galang na sekretary upang maibahagi lahat ang mga reforma po sa kagawaran. Kaya ang mga teachers po, okay naman po ang mga kaalaman at kasanayan na nakuha nila batay sa mga pagbabago. Okay, so far so good. Siyempre, umpisa pa lang, excited lahat. Ito nga, gusto kong alam mo, napakalinis dito sa BN, sa bagong Nayon Elementary School. Sir, unang-una, nakikita ko ang dami yung mga sign, mga clean as you go, bawal magkalat. Ano po ba yan? Ito po ba ay trademark ng inyong paaralan? Sinasabi ko nga po sa mga bata, bago maging munting bayani, ay ito po ay sa pamamahala po ng ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan na Dr. Lerma Plantes. Dapat po maging disiplinado ang mga batang Antipoleño. Yan, kitang-kita naman. Pati ang mga teacher, dapat maging disiplinado. No collection policy, sabi ni Principal Ferdy. Ito po ay, this is a depth and wide policy, hindi po ba? Yes po, ma'am. Opo, ay ibig sabihin, para alam, Mami Dims, alam na natin yan, di ba? Yung mga nagko-collect, paano po, ano po ang interpretasyon ng mga magulang dyan? Ano dapat Tayo po ay zero collection policy po. Wala Ibig pong sabihin kinokolekta po, kahit 5 sa mga bata, sa mga magulang.
Nang sa ganun, yung pre-education program po ng ating pamahalaan ay may tupad po at lahat po ng mga bata ay kailangan po makapag-aral. Paano, sir, yung mga extracurriculars? Kasi alam natin na meron ng mga ganun eh. Meron pong nakalahad na schedule po batay sa end of blocks. Kasi meron tayong opening blocks, instructional blocks sa end of blocks. Doon Okay. po nagaganap yung mga sports, ganyan. Ayun, so magkakaroon din, pero ito po ay optional naman. Hindi nyo po ikababagsak yan, kumbaga. Ay, hindi naman po. Opo, so kung Opo. gusto lang at merong karagdagan, pero hindi pa po nangyayari yan ngayon. Hindi pa In naman other po. words, dapat ay makatapos kayo na hindi kayo na nakukolektahan ng kahit ano. Yes po, ma'am. Yes. Dapat po no collection talaga po tayo. Opo. Sa buong Pilipinas po yan, ma'am. Opo, nabanggit ko kanina, Principal Ferdy, na dahil nga sa kakulangan ng teacher ay kinailangan ninyo mag-shifting. Hindi lang po siguro sa kakulangan ng teachers, sa kakulangan po ng mga gusali. Siyempre, sa dami po ng mga bata, 8,432 po yan, ay ang number of academic classrooms lang po natin ay 116. Kaya hindi po sumasapat yung gusali. Kaya po nagkaroon ng double shifts o double emergency. Pero naggano na rin naman po dito sa Bagong Nayon. Meron pa pong bang chance na magkakaroon kayo ng bagong classrooms dito? Parang wala na pong load. Ang problema kasi doon is the real estate. Saan nga daw ba Opo. tatayuan, di ba? Opo. Pero Pataas pagdating na lang naman po. sa, pasok tayo dito, Sir Alex. Si Sir Alex Abonales, siya po ang hepe ng mga grade 6. Unang-una, good morning kapatid. Good morning po, good morning Opo. po. Sir Alex, matanong ko sa inyo, ilan po ang estudyante niyo sa isang klase? For now po, nasa 46 yung bata ko. Pero posible pa po yan madagdagan kung may mga transferred in. Ayun. So, ang pinakamalaki na na-handle niyo in the past? 50 po. 50. 50 kami sa isang room. Kung kayo ang tatanungin, ano po ang ideal na number ng estudyante sa isang classroom? Sa akin, mas maganda mga nasa 35 to 40. 35 to 40. Pero alam naman natin na ang hamon, mas dami kasi ng estudyante. Yes po. Opo. Sobra. Paano po kayo nag-a-adjust? Paano nyo, ano po ang ginagawa ninyo? Napag-usapan namin, importante yung makapag-adjust. Yung ginagawa po naming adjustments, unang-una kasi hindi kaya accommodate is nag-2 shifts po kami kasi hindi po talaga kasi sobrang Yun nga po. dami ng mga Opo. bata. Opo. Yun po yung aming unang-unang ginagawa po. So, sa madaling salita, kailangan 2 beses yung ituturo yung inyong curriculum. Ano po, separate po yung sa umaga at hapon. Opo. Pero yung subjects po sa umaga, na i-discuss naman po at na ibibigay ni teacher lahat. At Okay. same din po sa hapon. Oo nga, pero so, ituturo nyo uli, parang ganun. Opo. Opo. For the PM session. Yan, ayun. Kamusta naman ang paghahanda ninyo para sa ating trimester? Yung trimester po namin, with the help of our school principal po, kami ay nagko-collaborate po kasi yung mga new competencies po, gagawin namin ng new lesson plans. Kasi yung competencies po na merong na-retain, for example sa grade 6 po, may na-retain, meron din naman pong na-forward sa high school. Opo. At meron din po coming from or taken from grades 4 and grades 5 na napunta sa amin. Okay. So parang yung parang inuulit. Kung natutunan ng grade 3, grade 4, grade 5. Ano po ma'am, hindi pa siya naturo kasi nagbago yung curriculum. Okay. Oo. Hindi siya naturo ng grades 4 So and parang mas grade madaling hamon yan, sir. Kasi Yes yung parang po. mas madaling matutunan. Ngayon pa lang 5. ituturo. Yes po. Parang Opo. challenging po. Pero nakikita naman po namin na yung competencies ay medyo magaan-gaan kasi trimester na lang Opo, po. opo. Yung ibang competencies ay medyo mahirap-hirap ay nailipat po sa high school or na-move sa high school. Ayun. Ito huling tanong. Kanina po, nakita ko rin yung mga nanay na atuwan-tuwa silang magkita-kita uli. Dahil syempre naman, di ba, namimiss nila yung kanilang mga marites sessions na pwede nang gawin. Kamusta po ang suporta ng mga parents dito sa inyong paralan at gaano pong kahalaga yun? Dito po sa suporta po, meron kami tinatawag na Project PMAC, yung Parents Mobilization Action Committee, na kung saan tinuturing po namin ang mga magulang na Guro Ka Rin program. Kaya sila po ay tumutulong sa mga kaalaman, sa mga kasanayan po ng mga bata. At Yun. tuwan-tuwa po silang maging guro din. Ay, nice. Teacher Alex, ano po ang pwedeng gawin ng mga bata para mas masuportahan pa kayo mga guro sa learning journey ng mga anak nila? Unang-una po, syempre para matulungan kami, kailangan din po nila maging mabuting mag-aaral. Maging mabait po sila. Wow. Yun po yung una talaga namin kasi pag mabait yung bata, hindi na kami masyadong
hirap sa classroom. Kasi more on lessons na lang po kami. Okay. Hindi na kami masyadong nagsasaway pa. Nako, so yun naman ang ambag ng mga nanay at Yes. tatay na talagang yung disiplina nagsisimula sa Yes. tahanan. Maraming salamat, Thank Sir you so Alex, much Sir po. Ferdy. It's our pleasure po. Opo, shout out sa lahat ng yan. Hello po, good morning po. Sa lahat ng mga magulang dito sa BN1 at sa buong Antipolo. Good morning, kapatid, and welcome back to school. Back to studio po tayo. Yon, maraming salamat Mama Chiki at ang gandang pakinggan ng zero collection policy na yan. Mabuti po para sa lahat ng mga mag-aaral at mga magulang. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.